Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po'y mag-umpisa na, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Atty. Topacio na grabe daw po ang ginagawa ng NBI. Pinagluloko tayo ng NBI at lalong-lalo daw po ang ating po mga soldiers at ang ating po mga ex-marine. Ito pong 18 na soldiers o ex-marine. Inisa-isa po ni Atty. Topacio kung paano daw po tayo niluluko ng NBI, ang taong bayan. Pakinggan po natin si Atty. Topacio, mga kababayan, at panoorin. Pinagluluko tayo ng liderato nitong NBI. Pakinggan nyo itong grand deception na ito. Bago daw, very clear yan ha, may video ko, kaya huwag nyong i-deny ha. Binidyohan ko kayo. Very clear na sinasabi ng mga nasa NBI na bago daw mag-imbestiga yung ombudsman, pinaiimbestiga sa NBI kung credible yung mga affiants. Yung mga 18 Marines na nagsagawa ng affidavit. Okay. Kalokohan yan. Bakit? Ang pwede lang hilingin ng ombudsman sa kahit anong ahensya, impormasyon, yung katulad ng sinabi ko, yung sabina nila, nakalagay lang, background investigation and verification. Alam po ng mga kasamahan natin sa media yan. Wala po rito nakalagay na credibility investigation, hindi katulad ng ginigiit ng mga nandoon sa NBI kahapon. Bigla nilang isiningit yun. Iimbestigahan daw nila yung kredibilidad. Ang gustong mangyari, kung tama yung sinasabi niya ha, bago daw mag-imbestiga ng ombudsman, hihintayin report ng NBI. Kung credible o hindi, kung logical, etc., etc., yung affidavit. Mali po yun. On so many levels. Number one, hindi po pwedeng manalig ang ombudsman, an independent body, sa report on the credibility ng NBI. Tama. Ito hindi eh. Ang naging tumatayo ng abogado nung mga itinuturo, NBI, yung investigador. Baliktad. Baliktad nga eh. Kaya nga, umalma si dating congressman Mike Defensor. Sabi niya, you are investigating a non-crime. Bakit kami ang iniimbestigahan nyo? Bakit hindi yung itinuro? Sabihin, very clear na pinoprotektahan nila. Tama. Pinagluluko tayo ng... Tama po pala sinabi ni Atty. Topacio. Pinagluloko talaga tayo ng NBI. Katulad po ng ombudsman. Ang ombudsman dumidepende na sa NBI. Sila nga independent body nga sila eh. Di ba? Ang ombudsman. Hindi po ba? Kaya nga independent sila, ombudsman. Dapat wala po silang hinihingan ng sinasabing paniniwalaan mo itong NBI, ang kanilang investigasyon. Samantalang dapat silang gumawa. Hindi po ba? Para walang sabwatan. Nangyayari po, para po ang NBI na ngayon, ang naging abogado ng ombudsman. Hindi kaya? At totoo po ba? Hinahanapan po nila ng kredibilidad ito pong 18 Marines. May kredibilidad po ba itong CNBI matibag, mga kababayan? Yung NBI matibag po ba? May kredibilidad po ba ito na maging NBI at humawak po para po dito sa 18 na pag-iimbestiga dito sa ating mga soldiers, sa 18 Marines, mga kababayan? Tingnan po natin kung sino po ang mga kasama ni Matibag, mga kababayan. Kung anong grupo meron siya. Kasama niya po yung halos sangkot po sa mga iskandal ng flood control. At grabe po sila magbayad at magtip. Ito po, kumakalat po ito sa social media, mga kababayan. Si Matibag at ang grupo nila. 121,000. 121,000. Ano? Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yan. Baka kulang eh. Teka, baka kulang. Dala kong pera. Oh. Kulang ba to? Kulang? Akala ko 1,021,000. Keep the change, keep the change. Ito na. Magkano? Bilangan mo. Nasabog.
Wala na 1,000! Ano? Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yan. Baka kulang eh. Teka, baka kulang yung dala kong pera. Tara. Oh. Akala ko, kulang ba to? Kulang? Akala ko 1,021,000. Keep the change! Keep the change! Ito na! Yan po mga tambay. Nakita nyo po, ang mga kasama po at grupo ni Matibag, mga bayan, ng NBI Director ay puro po may issue na iskandal, korupsyon ng flood control. At nahandun din po yung tatay nung artista, yung congressman po na may issue rin ng korupsyon, iskandal ng flood control, si Atayde. Nahandun po yung tatay ni Atayde, kagrupo po nila Matibag, mga kababayan. At syempre po yung asawa po na congresswoman ay may issue rin po pala. Ayon po ito sa Cabral Files, mga kababayan. Yung asawa po ni Matibag, ni Alvin Matibag, ang director po, yung asawa niya po sa 1st District ng Laguna, si Representative Rene Ann Lourdes Garcia Matibag, ay meron din po pala na mahigit 1 billion flood control, mga kababayan, issue. Ito po. Yan po ang mga flood control, mga proyekto po na kino-question po ngayon dyan po sa Laguna. Dyan po sa 1st District. Ayan po mga kababayan, yung kanyang asawa. Asawa po ni NBI Director Malvin Matibag, mga kababayan. Ang asawa po ni Melvin Matibag, mga kababayan. Yan po, may issue rin po ng mahigit 1 billion flood control dyan po sa 1st District ng Laguna. Yan po ay kasama rin po sa Cabral Files di umano, mga kababayan. Nakita niyo po, wala po bang conflict of interest? Yung sinasabi po ni Atty. Topacio. Wala po bang conflict of interest? Wala po bang pinoproteksyonan si NBI Director Matibag? Mga kababayan, nakita niyo po. Kaya nga po sinasabi ng Ombudsman, kailangan muna imbestigahan po ng NBI kung credible at pwede pong tanggapin itong mga testigo ng mga Marines, itong mga soldiers natin. Ito ating mga sundalo. Kailangan suriin muna. Suriin muna ng NBI, i-background check muna. Ayan, tanong, yung NBI director po ba binackground check? Kung hindi pa siya sangkot o kagrupo nitong mga nasa sinasabing circle at sindikato na korupsyon sa ating bansa? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi kaya si Matibag ay kasama rin sa circle na nababahagian di umano ng mali-maletang pera o bag o envelope? Dahil pati yung asawa daw niya diyan sa Laguna sa 1st District ay may issue din po ng mga flood control. Mga proyekto na billion-billion, mahigit 1 billion, mga kababayan. Nakita niyo po? Wala po bang conflict of interest si Direktor? Lalo-lalo po sa issue ng korupsyon ng mga mali-maleta, mga iskandal ng flood control. Kung mismo yung asawa niya ay meron din pong questionable na issue ng mga flood control. At mismo siya, kasama niya rin po itong grupo po ng mga contractors, grupo ng mga DPWH. Hindi kaya, mga kababayan? Kaya tamang-tama po yung sinasabi po ni Atty. Topacio. Hindi kaya tayo pinagluloko? Ginagawa tayong gago ng NBI? Ginagawa pong tanga? Pinagluloko lang tayo? Ayon kay Atty. Topacio. Totoo kaya, mga kababayan, na talagang pinagluloko tayo ng NBI? At kung ano-ano pong ginagawa nilang palusot para po hindi maging credible na testigo ang ating mga soldiers, ang ating mga ex-marine, ginagawa nilang paraan. Kaya, dahil malalim ang ugat ng korupsyon sa ating bansa, kaya napakarami pong involved.
Pati po yata ang NBA director, pati yata ang asawa niya. Hindi kaya. Kasama rin sa lalim ng korupsyon sa ating bansa. Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kababayan. Yan po ang klase na NBI meron po ang ating bansa. Kaya siya nilagay pala dyan. Kaya pala nilagay dyan si Matibag sa NBI. Hindi kaya para maproteksyonan ang mga lulutang na mga testigo na magpapatotoo sa korupsyon, sa sindikatong korupsyon sa ating bansa. Proteksyon pala. Hindi po ba? Ito'y proteksyon pala nila. Kaya hindi nyo po ba napapansin? Mag-iisang taon na. Wala pang naiimbestigahan at nakukulong na mga congressman. Meron po ba? Mga kababayan. Lalo-lalo po senador. Meron lang po silang isa na sinakripisyo dyan, di umano. Nasundan ba? Lalo-lalo sa congressman. Ilan po ang congressman sa ating bansa? 300 plus yan, mga congressman na yan. Hindi po ba? Meron po ba? Kahit isa? NBI? Kaya nga sinasabi na Atty. Topacio, yung mismo na mga testigo, ang hinahanapan nyo ng kasiraan, ibina-background check nyo, samantalang yung mismo na tinuturo ng mga magnanakaw sa pera ng bayan, hindi man lang kayo kumikilos na imbestigahan. Unbelievable! At dyan mo mapaghahalata, ayon kay Atty. Topacio, dyan mo mapaghahalata ang galawan ng ombudsman at NBI. Independent body ka. Ombudsman, independent body ka. Pero umaasa ka sa report at investigasyon ng NBI? Ang dapat ay ikaw mismo ang mag-imbestiga. Hindi po ba? Mga kababayan, lalong-lalo na kung yung NBI director ay meron din pong issue, pati ang kanyang asawa, sa issue ng flood control. Pero siya ang pinaiimbestiga mo. Only in the Philippines. Ibang klase kayo, mga kababayan. Kaya po tayo umaasa sa lalong mabilis ay mapalitan na po at maupo na po ang agila ng Mindanao sa Malacanang. Para po lahat ng mga lahat ng ahensya ay talaga pong involved, nagiging involved na po. Wala na pong tatakbuhan ng mga Pilipino pagka ganito po. Wala ka nang tatakbuhan. Kung halos lahat po ng ahensya sa gobyerno ay sangkot at nagsasabwatan sa korupsyon, di umano. Maraming salamat po, Atty. Topacio. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat po kayo, Atty. Topacio. At syempre po atin din po mga ex-soldiers, ex-marine ay ingat-ingat din po. Kasama po kayo sa aming mga dasal na maingatan po kayo. Thank you po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga kababayan sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, and share. Mabuhay po kayo. Thank you po. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Mila Yi, kay Annie Jo, Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV at si Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At syempre po yung dasal po natin mga kababayan, lagi po natin na ipaisama sa ating mga dalangin ang ating buong sambayanan, ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo at ang ating po mga soldiers o mga ex-marine ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat mga kababayan. Taste lang po tayo. Bye-bye. Ingat po.